mga idol, kumusta na? Kamusta ang Pilipinas? Pag-usapan natin yan mga idol. At ito na nga mga idol, may kalamidad tayo, may bagyo tayo. Nung nakaraan may sunog. Ang sabi nung isang USEC secretary, action versus bakasyon. Okay? So pinaparinggan nung isang USEC secretary yung ating Vice President. Bakasyon lang daw. Samantalang yung presidente daw action ng action. Pinag-iisipan ko lang mga idol, napag-isip ako, action ng action, ano bang inaksyonan ng presidente natin? Ano bang ginawa ng presidente natin na kakaiba? Diba? Ano bang action na ginawa niya? Wala naman eh. Ramdam ba ng taong bayan? Hindi. Pero yung OBP, yung Office of the Vice President, na nasa bakasyon na sinasabi nila, yung action mabilis. Ha? Sunog sa Mandaluyong, sinong unang nagresponde? Office of the Vice President. Ha? Yung sinabi nilang bakasyon, yun ang nando doon. Anong ginawa? Namigay kaagad ng agarang tulong para sa mga na biktima ng sunog, di ba? Nagbigay, kompleto. Ha? Tapos sabihin nila nagbabakasyon, nandun nga siya sa ibang bansa, karapatan niya yun. Ayun, yung tanggapan niya ng Office of the Vice President ay nakahanda sa anumang kalamidad. May bagyo tayo ngayon. Siyempre nakahanda na yung Office of the Vice President, no? Yung mga sasakyan ng mga nakahanda na yan. Puno na yung truck na yun. Ang hinihintay lang no, nung oras kung kailan pwedeng bumiyahe. Dahil sa mga oras na ito, hindi ka pwedeng bumiyahe papuntang probinsya dahil wala ring mangyayari dahil sa bagyo. Wala ka masakyan na sasakyan pandagat at hindi ka rin makatatawid doon sa pupuntahan mo, or hindi ka rin makakadiretso dahil sa sira-sirang kalsada, or yung kalsada maraming kahoy na nakaharang. Kaya ang aabangan na lang natin is yung after nito. Pag tumigil na itong bagyo na ito, yun ang aabangan natin kung anong magagawa ng isang Vice President. Dahil yung Vice President natin ay ano yan eh, nakapag-training ng army yan. Alam niya yung anong dapat gagawin sa mga kalamidad, anong klaseng responde ang dapat gagawin. Hindi katulad ng presidente natin eh, putangin na puro beer house lang yung alam niyan eh. Shabu, beer house, cocaine, beer house, ganun lang naman alam niyan. Disco, ganun lang naman alam niyan ni Marcos, putang eh. Kung ano-ano pa sasabihin nila, wala yan, kalukuhan yan, palusot nyo lang yan. Ang katotohanan, kahit anong panira ninyo sa Office of Vice President o kay BP Sara Duterte, walang impact sa taong bayan yan. Pinagtatawanan lang kayo dahil ang katotohanan nakikita ng taong bayan na yung Office of the Vice President, sa anumang sakuna nandiyan dyan. Yung presidente nyo, putang inang Marcos na yan, wala namang ginagawa yan, kundi ubusin ang pera ng taong bayan. Utang ng utang, sana pupunta yung pera. Ang laki na ng utang ng Pilipinas, 4 na taon pa lang siya sa pwesto. Ano na, explain nyo, putang ina nyo, explain nyo anong katotohanan ang pinagagawa ni Marcos Jr. Paliwanag nyo ng mabuti, nang sa gayon paniniwalaan kayo ng taong bayan. Dahil kaming mga DDS vlogger, DDS supporters, kaya naming i-explain kung anong nagaganap, kaya naming ipaliwanag kung anong nangyayari sa kapaligiran, at nakikita naman ng lahat. Kitang-kita yan. Ano po ano ninyo? Office of the Vice President, handang-handa yan sa anumang klaseng responde. Kaya wag niyo kaming pagtatawanan kung anong yung mga paninira ninyo, walang epekto yan. Dahil ang Vice President lalong minahal ng taong bayan. Alright, mga idol, nandito lang tayo sa may Cubao. Tuloy tayo sa ating biyahe, at ang Office of the Vice President ay nakahanda sa anumang kalamidad. Kahit na anong paninira nila, walang kwenta yan. Okay? Kahit anong paninira ninyo, alam ng taong bayan yan, lalong-lalo na kaming mga Bisaya. Visayas at Mindanao, alam yan. Pati taga Luzon, taga Mandaluyong
Taga Mandaluyong nung nasunugan eh, andun ka agad eh, Vice President eh. Ano pa, miyak na lang kayo ng dugo kahit anong gawin nyo. Number 1 yung serbisyo ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino. Yan ang tandaan nyo. Yun na lang muna mga idol, hanggang sa muli, maraming salamat.